nga guys, nandito tayo sa Kabady Moco YouTube channel at Facebook page na rin. Siyempre, usapang business. Ngayong araw na to guys, kasama natin yung may-ari ng Dream World, isa sa pinakamalaki at siyempre, gadayong swim resort dito sa bayan ng Tigaon sa Resort. Sir, ano pong pangalan niyo po? Magandang araw po sa lahat. Ako po si Dr. Patrick, 23 years old, nakagraduate sa Tigaon. Bali, etong resort na to po, kailan sinimulan ito? Kung sa date po, nagsimula siya siguro August po noong 2022 kasi hindi pa po kami 1 year. Konting background lang sir, nagsimula siya sa ano po, nung pandemic. Ang dad ko po is mahilig sa plants and then eventually naisipan nila na magbenta or mag-sell nga ng plants. And then doon nag-start yung Green World Garden. So, yung Green World Garden po, nagsimula siya sa bahay lang. And then eventually, marami na ng stocks tapos hindi na siya wala na mapaglalagyan. So, we decided to buy a lot here in Yaroy para may storage lang kami ng plants kasi hindi na talaga kasi sa bahay. Ibig sabihin sir, etong Green World, hindi siya ginawa parang maging swimming pool, kundi para istakan ng mga halaman. And then eventually po, that is very organized, so gusto lahat ng gamit nasa ayos. And then yung mga stocks namin sa plants is napaganda, napapwesto niya na maayos. Inisip din namin na ilipit na lang dito yung Green World Garden imbes na doon sa bahay. So nandito madaming tinitinda ng mga orchids, iba't ibang klaseng plants. Mga plants na galing sa iba't iba pang lugar na binili namin, like galing from Baguio, from Ilocos, kung saan-saan pa pong madalayo na wala dito. So eventually, madami pong pumapasok na tao and ginawa nilang parang park. Yun, sa Sobrang mga plants na tinitinda ninyo, plantito, plantita, yes po. tapos hanggang sa naging halaman yung tinitinda, mga bulaklak, gold, tapos biglang nag-evolve into parang parke na pasyalan. Opo, parang may siyang pasyalan na ginagawa nila na picturean, gano'n. Tapos, and then, from December, nabili namin to siguro December, and then by January, nag-start na siya na maging Green World Garden na nalipat na namin dito. By January to February, naging siyang successful naman, madami din bumibili, pero madami pong nagsasuggest na kung ano-ano mga pwedeng gawin na. Maglagay kayo ng ganito, maglagay kayo ng ganyan. So, naisipan ni Dad na what if gumawa tayo ng ng pool. Kasi madami rin naghahanap, walang masyadong magandang resort. Itapon nyo na lahat ng toyo, cooking wine. Resort dito sa Bicol. So, konting background din sa family namin, every December we do vacations din. So doon nagkaroon kami ng idea na ipunso natin yung resort. So napakaganda na yung idea na yung from garden lang, hindi siyang resort. So dahil yung construction niya is super rush lang kaya medyo magastos. Pero kasi nahabol na yung summer. Siguro nag-start po, February. February po kami nag-start ng construction. And then by July, last week of July, operation na kami. Ibig sabihin sir, ilang months yun? Bali nasa, ano lang po yun, February, 4 to 5 months. 4 to 5 months. Ibig sabihin guys, 4 to 5 months after ng pagiging garden, so nag-evolve na naging park, mini park, tapos ngayon, naging resort. Ibibitin muna namin kayo guys. Tingnan muna natin, alamin muna natin, silipin muna natin, tanungin natin si sir, ano ba yung background niya bago hinawakan yung business na katulad nito. Sir, graduate po kayo ng ano? Actually po, I'm a fresh graduate ng Bachelor of Science in Medical Technology. So, medyo malayo. Medyo malayo. Tapos from medical to from medical to business.
dito din po ako pumasok sa Shepherd Building. Ako. So, ibig sabihin, sir, kayo na po yung nag-handle ng business mo? Mostly po, tumutulong po ako sa operations and then, pero ang head po talaga si Dad, Ako. which is yung father ko nga, siya pa rin yung nagmamando. Oo, yung from time to time, talagang nandun siya. Kasi po, I'm pursuing a different career din, pero pag may free time po ako, nandito po ako sa resort. Ako. And then, may manager din po kami na pinsan ko dito. So parang family business. Family business po siya. Magkakatulong, anak. Etong Green World, sir, kaya ba siya tinawag na Green World dahil galing sa mga halaman yung green? Paano ba? Paano kayo nagkaroon ng idea na, sige, Green World na lang yung gawin natin sa mga There's a funny story na sir kasi nagsimula ko yung Green World name, yung nagpapangalan pa lang garden namin sa bahay. We're having dinner, kumakain kami doon, then mag-open na sir yung Green World, yung garden namin, pero wala pa kaming name. Sabi ni Dad, kung may naiisip pa kaming name, so babatuan kami ng ideas, nagbibigay ng names na suggestions yung mga kapatid ko, yung mga ko. So parang wala kami nakakapasunduan. So bigla yung bunso ko pong kapatid, which is 9 years old po siguro doon. Sabi niya, what if? Di ba nagtitinda naman tayo ng plants, what if Green World na lang kaya? So sabi niya, okay, that's it. So, doon na nagsimula. Doon na po nagsimula. So kaya medyo funny yung story kasi may 9-year-old brother siya po ang nagpangalan nito. So, kwentuhan nyo kami, sir. Paano yung naging pasistema nyo dito sa Green World? Pag ilang years na po kayo? Mag-1 year pa lang po kami this August As a resort. as a resort. Pero as yung sa mga plants, Matagal na po. Kasi mga ilang years? actually matagal na po siyang enthusiast ng plants. Opo. So bali kung tatanungin po, nagsimula yung garden namin dun sa bahay, pandemic kasi now so Opo. di ba po yung Opo. mga plants. Ang dami nag-inquire kasi nakikita sa daanan na Opo. maganda yung plants namin sa bahay. So nasimula namin ng pandemic, 2020. Garden. So, nakailang years din po. Ano? Sa ganun, sir, ano yung natutunan mo sa pag-business ng dad mo na maaari mo may apply sa ganitong klaseng business? Sa habang nagmamanage ka from time to time, so ano yung mga natutunan mo sa dad mo? When it comes to my father, yung unang pumapasok sa isip ko is yung magiging hardworking niya. Opo. Ang pagnenegosyo po, kung iisipin nila na ang pagnenegosyo po, hindi po siya basta-basta. So you have to put efforts po. Kung empleyado ka, you're working from 9 to 5 lang. Pag ang negosyo po, natutunan ko sa father ko, and then isa experience ko rin na wala pong working time ang isang negosyante. Oo. My father is a very hardworking person. So, usually po, natutulog siyang hapon. Pero nung nagsimula po yung resort, talagang dire-diretso po siya dito. Talagang full-time yung... Full-time po ang tutok niya. negosyo. Opo. Kung sa mga nagne-negosyo po, alam niyo naman po yung mga struggles natin bilang negosyante. Tsaga lang po talaga. Tsaga. Ano pa yung ibang mga business na nagkaroon kayo o yung family ninyo? Ano yung na-experience mo? First po itong coffee shop ko before, nagsara lang siya ngayon kasi meron pong pinagkakabalahan ako ngayon kasi ako lang po talaga yung nagpamanage nito. And then before this, I resell po, buy and sell ako ng mga sapatos na for men and then mga clothes din. Kumusta naman po yung na-generate nyo ng income to? Okay lang? O satisfying ba? Yung pagre-resell ng shoes, para kanyo yung idali kasi magang po doon, kailangan mo lang kuha ng mga tamang pairs tapos sa tamang mga buyers. Tapos dito naman po, sa coffee shop, the most challenge, okay lang income, pero passion ko rin kasi magluto na napapa ko rin ng mga tao, that's enough. Tapos, sipot natin doon,
4 to 6 months about resort. So, po yung experience nyo na mga challenges. So, yung ano sa mga nai-experience nyo na mga dito sa pag-open ng Actually, kami challenges first time din lang naman na pumasok itong business. Apo. Medyo okay din po kasi yung mga swimming pools. So, the first is yung pag-build ng pool. Opo. Nakita ko, malaki, mahaba, tapos iba't ibang area. The thing is yung paghanap ng siguro hanap ng source, water source. Kaya medyo malayo tayo, okay distance lang naman. Medyo malayo lang siya di may entrance. Eh, doon yung pinaka-struggle namin is yung paghanap water source sa ilalim. Sa tatan pala, ang underwig po namin is sa generator lang, generated para papunta sa and then dinidisperse papunta sa river. Ito po ang first na challenge na mabagis, and ito pa pong isa is yung pag-cure po tubig. Hindi rin po basta-basta yung pag ng tubig. Kasi kung kukuha ka ng tutorials or kukuha ka ng optional, that will be trial and error pa din. Yung size kasi ng iba din. Din yung mixed chemicals, kung malaki din yung pool, kung maliit yung pool mo. Big factor ko ito. Kami nakuha yung tamang pag-cure ng tubig. Kasi medyo maselan kami ni Dad. Pagdating sa tuso namin, malinis talaga. Mabango yung big. Doon yung nahiraming part bago namin na perfect yung clean and scented water. Dito sir, sa itong papagawa ng swimming pool, ilang tao yung mga swimming pool ninyo at ano yung mga naranasan nila? At na-experience nyo rin na akala nyo mabilis lang magpapagawa na. Tapos ano yung mga... Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 40. Yung isa pa kung ginagawang resort na hinahabol namin ko naman yung summer para at least kuhain ng mga daming cost. So, yun siya mga library siguro. So, ang biggest factor is mapabilis. So, ang kinuha minidad na laborers is dami din. So, tanda na ako pa ilan? sa mga laborers ko, siguro kumuha kami ng umabot 50 to 60. Ang dami ano? Minsan, para na ako umabot ng 71. 70 isang beses. Hindi naman kayo sir nahirapan din buhay. Okay po, medyo nagka-problem din kami. Isa pa pala niyan sa mga isa pa yung ginagawang resort na hinahabol namin ko naman yung summer para at least kuhain ng mga daming cost. So, yun siya mga library siguro. So, ang biggest factor is mabilis. So, ang kinuha minidad na laborers is dami din. So, tanda na ako pa ilan? sa mga laborers ko, siguro kung kami ng umabot 50 to 60. Ang dami ano? Minsan, para na ako umabot ng 70 isang beses. Hindi naman kayo sir nahirapan din buhay. Okay po, medyo nagka-problem din kami. Isa pa pala niyan sa mga hindrances sa paggawa nito, yung mga malalako. Kasi dito po sa Hingaroy, kilala din po siya ng madalalaking bata. So, Galing bundok lang ano? tapos, kuha pa kami na mga malalaking truck para ma-aswell, para ma-game. So, yun pa yung mga isang mga sa amin. Eto, dito ito yung method na kaya nyong ipagmalaki sa iba dito sa resort nyo na wala sa iba, na yun yung magano sa iba na dayupin yung resort ninyo. Pinaka-audio is yung vastness ng pool na malaki nga talaga. Hindi naman sa pagmamayabang ano sir. Kasi sa Jawa po namin talagang malaki siya para we can accommodate more persons. Kasi nakakita namin sa resort na medyo hindi na comfort yung iba. So, mas ginawin na malaki po. Tapos, one pa is nabilang po kami ng height. Isa rin po yun sa mga, I think, may pagmamalaki namin na nasa tabi lang kami. We're easy to and then, we offer din kaming guest rooms na pwede mapagsayan ng mga family and ng mga bata pag pagod na sila mag-swimming. Actually, marami pa po sir padala. So, we are 85%, 90% done pa lang sa amin. Kumbaga, still nag-i-improve. Still progress At saka nag-i-improve.
Mga 2 years, 3 years from now, paano nyo nakikita itong Green World pagdating sa ang sa pwesto, pagdating sa tourism industry na particular area? In 2 to 3 years, actually, madami namin ang plans ng that. Actually, naka-breakdown na kung ano pa mga project namin na dito. Maglagay kami ng board, lalagay pa kami madami ng activity. Tapos pwede pa rin kami maglagay bas ng mga awag. At na lang ako nilagay ko. Kasi business calls sa labas para we can help your business another. Nagpa-plan na rin kami maglagay ng business calls sa labas para we can other. Ibig sabihin yung mga Business calls sa labas para we can help your business another. Nagpa-plan na rin kami maglagay ng business stalls sa labas para we can other. ibig sabihin yung mga food stall. Maybe. Di ba nauuso yung mga parang bunches ano sino mga isang stall na foods. Mga ganun pong idea. Pwede din po yun. Tapos, basta dami po, I can show you na into those things, fully develop yung Green World Resort and we can compete na into bigger resort in Camsur and Park. Opo. One thing, na ano yung rin sabi sa ano yung mga tourist friends kami na galing sa ibang lugar na kami hilip na lang tayo sa grill. Di ba? Since matindi na rin yung function pagdating sa dito sa Tilo, ano, may prestasyon na nag-usbungan na rin yung background. So, dito na tayo sa Ligawan, mas malapit, anong kasunod? Na pwedeng ito mas malapit, eto yung anong meron siya? Masapit po siya. And of course, mas komportable. Mas Po, comfort. kasi mostly kasi yung mga travelers, iniisip na favorite silang quote na sinabi na mga difficult to leads to beautiful destination. Oo. Pwede ka naman po beautiful destination na himadaan sa difficulties, di ba? Kumbaga, komportable na, nandyan lang sa gilid-gilid. Diba? Nakita ko sir, mga eto resort nyo, maraming magandang halaman, napakaraming gandang kanil. Paano nyo pinag-maintain? Ang advantage ko kasi yung father ko nga is a plant enthusiast. Opo. Tapos, yun nga, madami din kaming tao na nagme-maintain yan. Twice po siya Opo. diligan araw. Opo. So, medyo baho din. Pero Opo. one of the ano din namin yan eh, ang mamalaki resort namin kasi mostly pag may mga landitos plus kaming mga guests, they're very happy that plants na nasa loob. So sadly, hindi na nagbebenta sa ngayon, medyo maintain na lang din kasi hindi na kami nakakapag ng stocks. Maintain na lang yung mga plants. That's typical. May mga kami na nag-train everyday. Medyo matrabaho lang. So, yung nata namin na masaya yung mga anak niya. Ay, ang gaganda mga plants. Opo. That makes a bit. Itong resort na to sir, yan yung staff na minimaintain. Sa ganito kalaki. Square meters to sir? Ang hectare ba to? Opo. Actually, itong resort namin is 5 hectares. Malaki. Pahaba po siya. Opo. And then, 5 hectares po siya. Tapos, siguro we have, na daily basis, we have 15 to 15 staff. Okay. Pero depende po kasi, ang swimming pool kasi is seasonal. So, we have just sa mga tao na season po, pag weekends, yun po yung peak na dito sa resort. Pag weekends, we have 8 lifeguards on duty. Talagang sinisabi yung mas naman. Kung ano? Opo. Ang disadvantage naman pag malaki pool is mas malaki coverage for safe. So, wait. So, 14 ang staffs namin. Pag peak, yun, 8 ang lifeguards, hindi pa sali head nila, Opo. head of safe, and then meron po kaming tao dalawa sa entrance. Isa dito sa gate, isa dun sa entrance ng resort. Tapos, fourth na maintenance. Ako. Tanong sir, sa ganyan malaking, yung swimming pool area sir, gaano kalawak yun? Anong sukat yun? Kasi mahaba ano? Bakit pa po? Ito kaganda, tapos sabi natin na talagang kamara, Green World is good, di ba? Katulad namin, experience namin yung world, tapos naka-experience siya. Family namin na weekly or 2 weeks, pumupunta rin kami sa iba't ibang Christian sa ibang mga bayan. Pero kapag mong world, talagang may tatatak sa'yo. Sa ganito kaganda, swimming pool, magkano po ang
mga initial capital sa ganyan? Approximate. Medyo ang mo po ng gas talaga is construction ng swimming pool. Opo. And then after po ma-build nung swimming pool na yun, Opo. pinaunti-unti na rin na may pumak na rin na Opo. income. Basically yung basic po, Yung sa pagsisimula lang, sir. yung pagsimpo siguro hindi kasali yung lot, hindi kasali yung lot. Pwede nyo, pwede rin hindi. Kung Sikat ko na lang po yan. kasali po yung lot, siguro abot na 8 to 10. 8 to 10 M. Yes po. Pero maganda siya. Talagang Po. yung, di ba, kapag sinayin mong green wall, tatatak sa'yo na ito yung pinakaba, pinakamalaking swimming, di ba? Kung hindi man siguro sa at least sa parware. So, yung isa sa mga sa ganung case, sir, na investment, paano kayo ng lakas ng loob o yung pili ninyo na okay, pasok tayo sa kung hindi pa natin ng isang full blast, unti-untiin natin, paano nyo napag-isipan na sa pangit na i-portion natin tong swimming pool resort na to? This is because of my father po talaga. Yung purpose ng pag-build ng business nito is parang may maiwan siyang legacy siya sa amin. And then parang this will be our source of funds na rin when inisip niya talaga kami ng mga magkakapatid. So, ang ROI hindi medyo mahalaga sa kanya, pero at least in the coming years, so alam niya na yung mga anak niya will be steady, na he will leave his kids na meron magandang negosyo yung mga anak. Kasi eto, sir, yearly paganda ng paganda Yes. yung swimming pool nyo, yung resort nyo. Yung mother nyo po, yung mami nyo po, hands-on din ba siya sa business? My mom is- Paano po siya sumusuporta sa ano? My mom is very hands-on din po. Ako. Actually, she's a principal po sa isang school din. Teacher naman. Teacher po yung mom ko. Hanggang ngayon po or Principal po siya ngayon. Principal. Po. So, medyo hands-on po yung mother ko rin. Pagdating naman po siya sa mga paperworks. Ako. And then, hindi rin po kasi basta-basta yung paperworks dito sa mga ganitong business. So, and then yung mga ibang minor na hindi na po namin na inaabot ni dad, Ako. mom is here to save the day. Ako. Like po nitong guest room, mostly po na mga gamit dyan, siya po talaga nung nagplano na ganito ang gawin natin dyan, ganito ang ilagay natin. And then po sa mga resort, sa dun po sa pool, pag may mga hindi po kami naabot, nandyan na naman po ulit si ma'am para i-make sure na plansyado po lahat. So, anong pong message niyo, sir, dun sa mga iba na nag-a-aspire na magkaroon rin ng business? Kung hindi man resort, ibang business. Ano po yung pwede nyong may advice sa kanila? One thing siguro na masasabi ko na feeling ko hindi naman ako masyadong entitled para magbigay ng business tips kasi hindi pa naman ako successful. Pero one thing is, I think na applicable sa lahat. One thing siguro na masasabi ko na feeling ko hindi naman ako masyadong entitled para magbigay ng business tips kasi hindi pa naman ako successful. Pero one thing is, I think na applicable sa lahat is yung pahalagahan niyo yung idea nyo, and then pag may idea kayo, you keep it, kasi isa sa mga factors ng isang business is yung idea mismo. Pag may maganda kang idea, panghawakan mo siya, tiwalaan mo yung idea mo, lagyan mo ng pros and cons yung idea mo kung okay ba to or hindi, panghawakan mo yun. And then, kagaya na sinabi ko kanina, walang shortcuts po. Sabi ng dad ko, kailangan mong paghirapan kung ano mga meron. One thing I can learn from my mom is to learn to accept criticism. Kasi yung mom ko po, she's very comforting din, and then napaka-maalaga akong mother. So, natutunan ko rin sa kanya na we have to accept criticism for us to be better. So kung gusto nyo mas gumaling or mas gusto nyo pang mas matuto pa, hanapin po ninyo yung constructive criticism ng ibang tao. Hindi po yung mga masasamang opinion or what.
piliin nyo rin po yung mga criticism sa inyo. Isipin nyo rin po kung totoo ba yung mga criticism sa inyo. Kung totoo naman, you can learn from your mistakes. So, tao lang din tayo, wala naman mga perfectong tao. Pero yung natutunan ko na huwag kang maapektuhan sa mga kritisismo. Gawin mo yung lesson para hindi mo na maulit next time. Sir, i-invite nyo siya, yung audience natin na pumunta, pasyalan, eto nga, napakaganda ng resort. Saan ba ito matatapos? At ano yung pangalan? Ano po ang nakakita? Gab Contante po from Tigaon Camarines Resort. I'm inviting you to visit our resort. We are located in Hingaroy, Tigaon Camarines Resort. You can contact us on facebook.com at Greenworld Resort. Nandun po yung mga lahat ng inquiries nyo, mga katanungan nyo. Sinasagot po namin agad-agad dun sa aming business page. And then, marami po kayong pwedeng gawin dito. Pwede kayong mag-overnight, pwede kayong mag-enjoy ng mga family, ng friends, mga workmates, team building, weddings. We accommodate weddings, we accommodate reunions. Sabihin may reception. Pwede. Meron po tayong function hall. We accommodate family reunions. So, lahat po na naiisip nyo, you can contact us dun sa Facebook page namin and I hope to see you here. Ayan, ang dami pala guys, ano. So, manghihingi lang tayo guys ng final message kay Sir tungkol sa business nila. At na pwede niyang i-share sa inyo guys, lalo-lalo na dun sa mga iba na kung hindi man ganitong kalaking negosyo, ganito na resort business, o sa ibang mga business na gusto nyong pasukin. So, ano kaya yung pwedeng final message na may bigay sa atin, Sir? Siguro, one thing for my final message is, wag lang po tayo mawawala ng pag-asa. Kasi there will be a time na manghihina tayo, manghihina yung business natin. Isang bagay na natutunan ko din sa friend ko, shoutout to Angelo Colinares po. Nung nagsisimula ko lang ako mag-business, sabi niya, there will be times na matumal talaga, there will be times na olats talaga, there will be times na medyo down talaga, pero wag ka lang sumuko. Darating din yung araw para sa'yo, and then magiging okay din yung lahat. So, kailangan mo rin dumaan sa struggles para maging kang matatag, para pagdating ng panahon, tikas yung pundasyon. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayong araw. Sure po. Talagang marami kaming natutunan guys, lalo-lalo na doon sa mga audience, mga katropa natin dito sa Kabady Mo Ko Usapang Business. Malaking tulong to para magbigay inspirasyon sa iba na gustong pumasok sa mundo ng pagnenegosyo, at syempre doon din sa mga iba na gustong magkaroon ng dagdag kaalaman, magkaroon ng ibang idea tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo. Syempre, kasama tayo dyan doon sa mga tao na gustong masenso at gustong mabago yung buhay nila. So, malagi lang po kayo guys manood ng Kabady Mo Ko YouTube channel at Facebook page na rin para magkaroon kayo guys ng mga idea at syempre dagdag kaalaman tungkol sa pagninegosyo. Sir, maraming salamat po ulit. Malaking tulong yung magiging sa anak natin. So guys, hanggang sa ulit. So guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin guys. So eto guys, si Kabady Mo Ko para sa Usapang Business. Ngayong araw na to guys, kasama natin si Sir Gab. Ayan, iimbitahan na kayo na pumunta dito sa Green World, isa sa pinakasikat na paliguan swimming pool resort dito sa Tigaon, Camarines Sur. Sir Gab, kumusta po? Okay lang po. Hello everyone. I'm Gab. I'm inviting you to visit our resort. We offer a lot of activities. You can do overnights. We have rooms. We have function halls. You can visit us on Hingaroy, Tigaon, Camarines Sur. We are open 24/7, 7 days a week, and I'll see you here. So eto guys nga pala, Sir Gab, i-correct mo ako kung mali ba ito na sabihin. Etong swimming pool na to, eto ba ang swimming pool na pinakamalaki, pinakamahaba sa buong Kamsur o Partido area? Siguro sir, we really don't have the data regarding doon, pero we are pretty confident na we're one of the biggest in Camarines Sur po. So, I think we can consider it one of the biggest lang, pero we use it as we use it as a marketing strategy na lang. Pero
you can see naman na Ayan. Guys, nakita nyo naman, this ang is to daming believe tao. din. Pero that's basically it. So, eto guys talaga, halos lahat ng mga post sa Facebook, kung mapapansin niyo, kung magse-search kayo tungkol dito sa Green World Resort, talaga namang napakaraming naman mga talaga namang gustong puntahan. So kaya guys, pumasyal na kayo at syempre, enjoyin nyo, lasapin nyo yung sarap ng pamamasyal at syempre, yung pag-relax dito sa Green World. Saan nga po ulit ito, boss? You can find us on Ngari, Tigaon, Camarines Sur. Along the highway lang siya, katapat ng Siena College or yung Siena Parish. Ang entrance dito guys, murang-mura lang. Magkano po, boss? Our daily rates po pag umaga is 100 pesos lang, 50 pesos sa bata. And then paggabi po, we have two rates po paggabi. Yung hanggang 10 PM po is 150 and then yung overnight